Savior lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And then one day I'll cross that river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. My Jesus Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels in heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and
the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Lift up your gaze and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, sing for thine is o'er. Hosanna in the highest, Pakabangalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Magandang gabi po sa atin lahat, mga giliw po naming mga taga-subaybay
Narito po muli ang programa Mga Aral ng Katotohanan ay muling sumasa inyo. Kamusta po kayong lahat? Ano po? Tayo po ngayon ay nasa kalagitnaan ng Sandinggo. Happy midweek sa ating pong lahat. At ngayon po ay January 17, 2024, gabi po ng Miyerkules. Ano po? At naway nasa mabuti po kayong kalagayan. At gayon pong gabi, napakaganda po ang ating mga topic ngayon. Meron po tayong tatlo na ating tatalakayin. Ito po yung mga katanungan po sa atin na pumasok, na mahalaga pong masagot po natin at maipaliwanag natin sa kanila ang kanilang magagandang mga katanungan na ang kanilang katanungan ay na talagang napapanahon. Yung ating topic po, bagamat hindi ko na ilagay sa pinaka-post natin, yung laman po ng ating topic ay inyo pong matutunghayan doon po sa comment. Tignan niyo po doon sa comment, sa write a comment, makikita niyo puro ng ilang mga katanungan na ating pong sasagutin ngayon pong gabi. Bago po ang lahat ay binabati ko po ang ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo? Ang alam po ay dito sa parte ng Bicol ay naging tag-ulan po dyan. At ngayon po ay talagang sumusobra na rin ang lamig sa gabi. At alam po natin pagdating ng kalagitnaan naman ng Pebrero sa darating na buwan, pasok na naman ang ating summer, ang ating tag-init, Marso, hanggang pagpasok po ng June. Kaya't ganoon din ay binabati ko rin po ang ating mga taga-subaybay mula po sa Estados Unidos, gayon din po rito sa parting Europa, at of course, di natin nalilimutan ang ating mga kababayang Pilipino, mga OFW, na sumusubaybay po sa atin sa lugar po ng Middle East. At gayon din binabati rin natin ang mga taga-Asia, sa lugar po ng Asia, dito po sa lugar ng Japan, dito po sa lugar ng Malaysia, sa Thailand, at sa iba pa pong bahagi ng Asia na inaabot po ng ating programa. At sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, ay nais ko muna pong muli, kaya ng dati, ako po'y maghahandog ng isang panalangin sa ating Panginoon upang tayo po'y gabayan sa ating magandang talakayan ngayon pong gabi. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagpala, sa pangalan po ng inyong anak na aming Panginoong Hesus, kami po'y nagpapasalamat at nagagalak at minsan pa na kami po'y magkatipon sa isang pag-aaral na mahalagang mapag-aralan po namin. At ang mga katanungan ng inyong mga taga-subaybay ay masagot sa tulong po ninyo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sanawa ang aming mga damdamin, ang aming mga puso't isipan upang makilala namin ang mga katotohanan ng aral ninyo, maging bahagi ng aming pananampalataya, samantalang naglalakbay kami sa makasalanang sanlibutan ito. Malainawa kami at kapayapaan ang sumaamin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pero tayo po ay magpapatuloy at nais ko munang batiin ang ating mga taga-subaybay, lalo na po Sister Evelyn Garcia. Kamusta na, Sister Evelyn? Mula po ito sa Caloocan. At saka si Emerito Etosis Mapusaw Jr. Good evening. At saka si Prisca Movida Cruz. Good evening din. At saka siyempre, di natin nalilimutan si Amil Bacon, ang Bacon family. Pinabati po natin lahat sila. At saka si Angeline de la Cruz. Nelson Ganyola, siyempre mula po ito sa lugar ng Los Baños, Laguna. And of course, Sister Joy Kitahara from Japan and Brother Hiro na sumusubaybay din sa atin. At gayon din si Brother Nelson Ganyola. At dito po, itong iba ay babatiin natin si Joy sa Sevillano. Good evening. At happy midweek po sa inyong lahat. At ganoon din po ay tayo po ay nakikiramay sa isa nating kasama. At ito ay naging malapit na kaibigan ko po itong taong ito. Si Sister Beverly ng Muntinlupa Central Church, SDA, ay pumanaw po kaninang madaling araw sa kanyang karamdaman na cancer. Ganun pa man ay bago yumao ang ating kapatid na ito, siya po ay nakita nating nakapaghanda rin naman
kanyang sarili. At siya po ay binigyan na ng Diyos ng kapahingahan at upang maihanda rin naman siya sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Bagamat malungkot, bagamat masakit na isa sa mga kasama natin at malapit na kaibigan din, na pumanaw sa kanyang batang edad. Ganun pa man, hindi ang lahat ng bagay ay katapusan na. Ang kamatayan ay pansamantala lamang nakapahingahan ng tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoon, ang kamatayan ay hindi isang kalugihan, kundi ito isang kapahingahan na naghihintay sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. At sa mga mananampalataya na naglingkod sa ating Panginoon at nagtapat hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, ay meron pong pangako ang Panginoon at gantimpala, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na kanyang ipagkakaloob sa ikalawa niyang pagbabalik. At ang buong pamilya po ni Beverly ay kami po ay nakikiisa sa kalungkutan po at pagpanaw ng inyong mahal na anak. Pero ngayon pong gabi ay magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Alam po ninyo, sa ating mga pagtatalakay, sa ating mga pag-aaral, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay sapagkat hindi sila nagsasawang magtanong. At yung kanilang katanungan ay talagang napapanahon naman. Talagang nagbibigay sa atin ng magandang info. Nakapupulot tayo at marahil ang ating mga kaibigan ito na mga nagtanong na ito at marami silang mga napapakinggan na iba't ibang uri na mananampalataya at mga ngaral. Marahil sila po'y naaralan, marahil sila po'y nakipag-usap o nakausap ang ibang samahan ng pananampalataya. Isa lamang nakapagtataka minsan dumarating sa kaisipan ho natin. Bagamat ang mga tao ay nagiging relihiyoso, hindi ba sama po yun? Talagang dapat naman ang tao ay maging relihiyoso. Kaya kapag ang tao ay walang relihiyon, sinasabi, hindi namin kailangan na relihiyon. Kasi kami, ganito na kami, ganyan. Mali po yun. Kailangan po natin ang relihiyon sapagkat ang relihiyon, sa madaling salita, ito po ay isang pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos. Kaya relihiyon. So mahalaga po ang relihiyon. Pag sinabing hindi namin kailangan na relihiyon, ibig sabihin hindi mo kailangan na relasyon sa Diyos. Abay, mapanganib po yun. Kapag ang tao ay walang relasyon sa Diyos, ay nakalulungkot na kalagayan ng isang taong ayaw magkaroon ng isang relihiyon para sa Diyos na tunay. Malungkot na kalagayan yan sapagkat ang taong walang Diyos ay wala pong pag-asa sa hinaharap, lalo na po sa buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Alam po ninyo bakit mahalaga? Bakit sinasabi natin ang sumasampalataya ay maliligtas? Saan ba tayo inililigtas ng ating Panginoon? Alam niyo po ba yung salitang kaligtasan, salvation? Bakit napakahalaga po sa bahagi ng isang tao? Pakinggan po ninyo ang isang talata po sa Biblia kung saan tayo inililigtas ng Panginoon na doon tayo inaagaw. Kaya kinakailangan natin na tayo ay maligtas sa bagay na yon. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, pakinggan po natin sa Kapitulo 20 na ang bersikulo po ay 15 hanggang 16, may binabanggit ng ganito sa Biblia. Ang sabi ganito, at ang Hades, ibig sabihin ng Hades ay libingan, at ang kamatayan at ang Hades, ibig sabihin ay libingan, o lagayan ng mga patay. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Versikulo 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Mga gili po namin mga taga-subaybay. Dito po tayo inililigtas ng ating Panginoon. Doon sa ikalawang kamatayan. Doon sa hatol na ikalawang kamatayan. Na ang kalalagyan ng ikalawang kamatayan po na mga taong hindi maililigtas doon, ating Panginoon,
ay walang iba kundi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Diyan po tayo gusto iligtas. Alam niyo po ba yung dagat-dagatang apoy na yan? Bagamat ito'y inihanda ng Diyos, hindi para ito sa tao eh. Alam po ninyo, unang-una, inihanda ito. Hindi ito inihanda ng Diyos para ilagay ang tao dito. Hindi po. Ayon po sa talata po ng Biblia babasahin ko, kanino ba inihahanda talaga ng Diyos itong dagat-dagatang apoy na tinatawag ng Biblia na impyerno? Pakinggan po ninyo sa isang talata po ng aklat ng Mateo sa Kapitulo 25 ay may binabanggit ng ganito ang ating Panginoon. Kanino ba talaga, sa katotohanan, kanino ba talaga inihahanda ng Diyos itong dagat-dagatang apoy na to na siyang magiging ikalawang kamatayan ng taong hindi naligtas. Pakinggan po natin At dito po sa Kapitulo 25, versikulo 41, ang sabi po ay ganito. Basahin po natin. Kung magkagayoy sasabihin naman niya, sasabihin ni Kristo, sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Mayroong mga sinumpa pala, no? At pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Tignan mo natin, yung palang dagat-dagatang apoy, yung palang impyerno, na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo rito. Ito'y inihanda para hindi sa tao, kundi ito'y inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang problema kasi, meron ng mga tao ngayon, mapapasama na ngayon dito. Sa halip na para sa dyablo lamang itong dagat-dagatang apoy na ito at sa kanyang mga anghel na sumama sa kanya. Bagamat ito inihanda ng Diyos para sa kanila, ang nakalulungkot, pati ang tao ngayon nadamay dito. Bakit? Bakit merong mga taong nadamay o madadamay doon sa dagat-dagatang apoy na inihanda ng Diyos para sa dyablo at sa kanyang mga anghel? Bakit mayroong mga taong nadamay? Alam niyo po ba kung ano dahilan? Pakinggan po natin sa isang aklat na isinulat ni Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo Kapitulo 15 na ang Kapitulo 5 na ang bersikulo po ay 15. 5:15 ng unang Timoteo. Ganito ang naging dahilan. Ayan. At ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Iyon ang problema. Kaya mayroong mga tao ngayon na damay at napasama doon sa dagat-dagatang apoy na inihanda ng Diyos sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat mayroong mga tao ang sumunod sa hulihan ni Satanas. Yun po ang nakalulungkot. Kaya nga po laganap ang kaguluhan sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang gumagawa ng kaguluhan, ang gumagawa ng lahat ng kasalanan, at ang nagpapaganap nito, walang iba kundi ang ating kaaway. Walang iba kundi ang dyablo. Nakalulungkot lamang, maraming mga tao ang mas gustong sumunod sa mga doktrina, sa mga aral, sa mga gawain ng sanlibutan ito na inangkin na pinagharian ngayon ng dyablo. Nakakalungkot po, Kaya't ganun pa man, dyan po tayo inaagaw ng ating Panginoon sa dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan. May itinuturo po ang ating Panginoon. Paano tayo maiaahon doon? Paano tayo inaagaw ng Panginoon? Sa bagay na yun, sa dagat-dagatang apoy, na siyang ikalawang kamatayan. Unang hakbang ay nais ng Panginoon ay ganito. Ang nais ng Panginoon para sa atin po ay dyan din sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, ang sabi ng Panginoon, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano kaya yung nakalulugod at mabuti sa paningin ng ating Panginoon na ating tagapagligtas? Na siyang may ibig, ayan, ibig ng Diyos, na
na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Mga kaibigan at mga taga-subaybay po namin, ito ang unang nais ipadala ng Diyos sa tao. Huwag na ho matigas ang ulo ho natin. Alamin na ho natin. Alamin natin yung katotohanan. Ang nakalulungkot lamang, minsan sa tao, dumarating ang paghanap sa Diyos. Dumarating ang pagtawag sa Diyos sa oras ng pangangailangan. Hindi ho magandang asal sa tao. Kung ikaw Kristiyano, hindi dapat ganun na maging karakter mo. Tatawag ka lamang sa Diyos mo kapag sa oras ng pangangailangan mo, pero sa oras ng kaluwagan mo, sa oras ng kalakasan mo, hindi ka marunong tumawag sa Diyos, puro kasaya, puro sandibutan ang nasa isip natin. Pero pag dumating na sandali ng buhay natin, kung kailan tayo mamamatay na, doon ka lamang tatawag, doon ka lamang kikilala ng kapangyarihan ng Diyos, doon ka lamang hihingi ng tulong, doon ka lamang hihingi ng kaligtasan. Abay, nakakahiya naman yatang gawin yun. Ganun pa man, ang Diyos ay sinasabi, huwag kang mahiya. Ganun pa man, mapalad tayo kung bago tayo mawala sa sanlibutan ito, ay binigyan pa tayo ng Diyos ng karapatang makahingi pa ng tawad. Binigyan pa tayo ng karapatang makaalam pa ng katotohanan. Ang liwanag no? Ang nais ng Panginoon na tayo ay makaalam ng katotohanan upang tayo ay maligtas. Alam po ninyo, yung pagkaalam ng katotohanan, mahalaga po yun. Kaya yun ang unang ini-introduce ng Panginoon na malaman natin ang katotohanan. Bakit? Sapagkat yung katotohanan na yun, yun ang magdadala sa tao sa tinatawag na kaligtasan. And that is the good news. Yan po yung mabuting balita na ipinapahatid ng Panginoon. To know the truth. Alam niyo po ba kung ano yung katotohanan na nais iparating ng Panginoon? Pakinggan po ninyo. Ang sabi ganito, dito po sa isang aklat, dito po sa Biblia, sa Juan, sa Kapitulo 17, na ang bersikulo po ay 17. Ito yung nais iparating ng Panginoon na katotohanan na maghahatid po sa atin sa kaligtasan. Ang sabi ganito, pakinggan po natin mabuti. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ito'y panalangin ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Napakaganda na ang salita ng Panginoon ay nagpapahayag ng katotohanan. Sabi gano'n. Pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Alam niyo po ba yung katotohanan? Ang salita mo'y katotohanan. Yung salitang salita mo'y katotohanan. Alam po ninyo tumutukoy yun kay Kristo. Sapagkat si Kristo is the Word of God. Siya yung berbo. Siya po yung salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang sabi ni Kristo. Sapagkat si Kristo po ang siyang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Juan 1:1, ginamit po yung salitang berbo. Alalahanin po natin ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. At itong katotohanan na ito ang nais malaman ngayon ng tao upang tayo ay madala sa kaligtasan at maagaw tayo doon sa ikalawang kamatayan na iyahatol ng ating Panginoon. Maliwanag na makilala natin ang katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Alam niyo po ba yung salita roon na siyang katotohanan? Si Kristo po yun. Pakinggan po natin sa 1:1 ng Juan. Nang pasimula siya ang berbo. Tingnan natin. Yung salitang berbo rito, isinalin ito sa salitang wikang Tagalog na salita. Nang pasimula siya ang salita, tinawag siyang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos, ibig sabihin, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa makatuwid,
Yung Diyos sa pasimula ay may kasama na siya na tinatawag na salita o berbo. At ang kalagayan ng berbo na kasakasama ng Diyos nung pasimula pa, ang kalagayan ay Diyos, gaya ng sa Ama. At itong berbong ito na siyang salita, yan po ang ating Panginoong Jesucristo. At sapagkat si Kristo po ang siyang salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, ang sabi ni Kristo ay ganito. Basahin natin. At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Ayan. At ang buhay, ang sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang liwanag, ano? Kaya, knowing the truth is the way going to salvation. And that salvation is from Jesus Christ. Kaya ang sabi po sa 4:12 po ng aklat ng mga gawa, ang sabi ron, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat nating ikalikas. Wala na po. In the name of Jesus Christ. Andon nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng tao. Pero, tayo po itutungo ngayon sa isang magandang katanungan. Ito po ay mula po kay Elizabeth V. Mula po sa Delpan, Makati. Alam po ho yan. Yan lugar na yan. Ano? Yung katanungan niya ay maganda. Ang sabi dito, paano natin malalaman na ang isang samahan ay samahang nasa ilalim ng doktrinang Babylonia? Wow! Ganda, no? Paano daw natin malalaman na ang isang samahan, sapagkat tinalakay nga naman natin ang tungkol sa doktrina ng Babylonia ng nakaraang episode po natin. Kaya sabi niya, sa dinami-dami nga naman ng relihiyon, paano nga natin malalaman na itong ibang mga relihiyon na ito ay nasa ilalim ng doktrina ng tinatawag na Babylon? Marahil bago natin sagutin yan, Miss Elizabeth, ay ating po munang tunghayan, ano ba ang doktrina? Ano ba aral na nilalaman ng tinatawag na Babylon o Babylon? Alalahanin po ninyo, pinaliwanag natin yan, na ang kahulugan ng salitang Babylon o Babylon, ang ibig sabihin niyan ay the gates of gods. The gate of gods. Ang daan ng mga Diyos-Diyosan. Kaya maraming Diyos-Diyosan dito na kinikilala sa sistema ng tinatawag na Babylon. Alam po ninyo, ang Babylon, kaya tinawag na Babylon, sapagkat ang Babylonia ay sentro ng tinatawag na mga espiritismo. Ang Babylon ay sentro din ng tinatawag na mga idols na sinasamba ng mga tao na siyang kinamumuhian ng Diyos. Ang Babylon ay siyang sentro rin ng tinatawag na mga pleasures, kasiyahan ng sanlibutan ito, na makasanlibutan. Ang Babylon ay sentro din ng lahat ng kasinungalingang mga aral. Andiyan na po, kaya tinawag itong Babylon. Kaya tinawag na Babylon sapagkat ang sabi, the Babylon is the gate of gods. Marami po yan. Sapagkat ang pinakapuno sa loob ng sistema ng Babylon ay pinamumunuan at pinangungunahan ng tinatawag ng espiritu ni Satanas. Pakinggan po natin ang sistema o doktrina na dinadala ng tinatawag ng dakilang Babylon. Buksan po natin, Miss Elizabeth, ang aklat po ng Apokalipsis. Dito po, babasahin natin sa kapitulo 18 na ang kanyang talata po ay 1 hanggang 2. Chapter 18 verses 1 and 2, narito po ang sistema o ang doktrina na dala-dala ng sistema ng Babylonia na siyang pinamana sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa.
Ang sabi ng Biblia, ganito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit. Tingnan mo niyan, na may dakilang kapamahalaan, ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Maganda ito. Naliwanagan ang lupa ng kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang anghel na ito ay may dalang pabalita at yung kanyang pabalita ay ikinalat niya sa lupa. At yung pabalitang yun, ang mabuting balita, ang ebanghelyo, ay kumalat sa lupa, kaya yung kaluwalhatian ng Diyos ay ay lumiwanag sa ibabaw ng lupa. At samantalang lumiliwanag yung mga aral ng katotohanan, nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa ibabaw ng lupa, samantalang dinadalang aral ito sa buong sanlibutan. Ipinakita naman ang contrast sa kabila, yung tinatawag nating doktrina o sistema ng pangrelihiyong Babylonia ay gumuguho, ibig sabihin, bumabaksak, na-expose kung ano ang kanilang mga dalang mga aral na laban sa Diyos. Ituloy natin sa versikulo 2, narito ngayon ang sistema o yung tinatawag na dalang mga aral ng Babylonia. Pakinggan po natin. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Miss Elizabeth, pakinggan niyo maigi ito kung kayo sumusubaybay. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia. At naging tahanan ng mga demonyo. O tignan ho ninyo, na ito palang dakilang Babylonia ito, isang sistema. Ito isang apostate church. Kumakatawan ito sa isang apostate o iglesyang nakatalikod sa tunay na aral ng Panginoon. Tumalikod sa aral ng ating Panginoon na ang kanya dalang aral ay aral ng tinatawag na Babylonia. Ano ang nasa loob? Sino yung namumuno dyan? Anong espiritu ang nasa loob ng sistemang Babyloniang ito na kumakatawan sa apostate church o iglesyang nakatalikod sa aral ng Diyos? Ito sabi. At naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal. At kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sa makatuwid, ang dala pala nito ay may kinalaman sa mga aral o sistemang pinatutupad na yung kanyang mga aral ay hindi mismo galing sa Diyos, kundi galing ito sa kaaway ng Diyos na tinatawag na demonyo. Kaya, nung kanilang dinadala ito sa kanilang samahan, sila'y tinahanan ngayon ng mga demonyo. At yung espiritu ng mga karumal-dumal, yung mga aral na karumal-dumal, ay bit-bit nila, dala-dala nila. Bakit? Sapagkat nasa loob sila ng sistema ng tinatawag na Babylonia. Tandaan natin, ang Babylonia ay sentro ng mga Diyos-Diyusan, sentro ng mga espiritismo, sentro ng mga aral na hindi nakabatay sa mga aral ng ating Panginoon. Kaya tinawag silang tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. So, yun po ang ipinakita ng ating Panginoon, Miss Elizabeth. Ngayon, tingnan ho natin ang isa sa mga doktrina at mga aral ng ibang samahan na nasa ilalim ng tinatawag ng dakilang Babylonia. May namumuno ho rito Ang namumuno po rito, pakinggan po natin, na pinagkopyahan ng maraming relihiyon ngayon. Kung itutuloy po natin ang Kapitulo 17 ng Apokalipsis, na ang versikulo po ay 1 hanggang 5, ito po yun. Ang dakilang Babylonia ay pinamumunuan ng tinatawag na isang malaki at makapangyarihang pangrelihiyon at pampolitika. Pinagsanib ito magkasama.
Ito ay isang kumakatawan sa isang pangrelihiyon. At the same time, may kapangyarihan din sila na humarap sa politika. Okay, pinagsanib na puwersa po o kapangyarihang taglay niya. At ito po'y lumalarawan sa isang tinatawag na apostate church o isang iglesia na nakatalikod sa aral ho ng Diyos. Ganito siya nilarawan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol ng bantog o sa bantog na patutot. Ito'y babae na nakaupo sa maraming tubig. Ayan. Yung bantog na patutot nito, ito'y isang babae. Pag babae po, ito po'y kumakatawan sa isang iglesia. Dangan nga lamang, bagamat siya'y isang iglesia, kaya lang iglesyang marumi. Bakit? Apostate church siya eh. Pag sinabing apostate, bulaang relihiyon. Pag sinabi rin bulaang relihiyon, ibig sabihin lamang siya'y isang relihiyon na nakatalikod sa aral ho ng Diyos. Hindi siya nakaharap sa aral ho ng Diyos. Nakatalikod siya. Ibang aral ang dinadala niya. Bagamat ang kanyang ipinakikilala ay siya'y mukhang makadiyos. Nasa loob siya ng Kristyanismo. Malakas ang kanyang impluensya, kaya nga tinawag siyang bantog eh. Ibig sabihin, sikat na patutot. Bakit tinawag siyang patutot? Sapagkat siya, bagamat siya'y isang makapangyarihang isang pangrelihiyon, siya'y pinakiapiran ng maraming tao at ng mga politiko sa ibabaw ng lupa. Pakinggan ninyo sa versikulo 2, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa. O ano, pinakisamahan siya. Bakit? Nakikihalubilo siya sa politika eh. At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Kaya samantalang ang mga hari sa lupa, samantalang ang mga tao sa ibabaw ng lupa ay nakikiisa sa kanyang sistema na pangrelihiyon, sila naman na mga nakisama dyan ay nalalasing sa kanyang pakikiapid. Bakit nalalasing? Bakit ginamit na simbolo yung alak? Sapagkat yung kanyang sistema, talagang talagang nakalalasing naman eh. Paano nakakalasing? Hindi ba ang tao kapag lasing ay wala ka na sa sarili mo, puro kasiyahan? Ibig sabihin, yung mga aral nito, kakaiba. Puro kasiyahan ang aral nito eh. No, kakaiba aral nito. Pero, nire-represent niya rin yung tinatawag ng pangrelihiyong Kristiyano, kuno. Kaya ang sabi, siya'y bantog na patutot, na nakaupo sa maraming tubig. Yung maraming tubig, kumakatawan po yun sa tinatawag na tumutukoy po sa karamihan ng mga tao, bansa at may iba't ibang wika. Sa makatuwid kaya sa tinawag na bantog at nakaupo sa maraming tubig, ibig sabihin nakakalat siya sa buong mundo. Yung kanyang sistema nakakalat sa buong mundo. Yung kanyang pinamumuno ang relihiyon nakakalat din po sa buong mundo. At ang kanyang impluensya, ang kanyang organisasyon, nakakalat sa buong mundo, kaya bantog at kilala siya. Ay kanino kumakatawan ito? Mga kaibigan, ito po'y kumakatawan sa tinatawag nating sistema ng tinatawag na Vatican, na ang dalang relihiyon ay ang Roman Catholic Church. Yan ho. So kung merong magtatanong po dyan, ay magtanong lamang po kayo, paano napatunayan na ito ay Holy Roman Catholic Church, na ito ay Vatikano, na pinamumunuan ng isang puno na ang Papa sa Roma. Hindi ba totoo na ang Roman Catholic Church ay nasa loob ng Kristyanismo? At siya ay nagpapakilalang lingkod din ng Diyos at vicar of Christ. Pag sinabing vicar, kahalili ng Diyos. Kapalit ni Kristo. Kaya nga vicar. Kahalili, kapalit, vicar of Christ. Kahalili ni Kristo sa lupa. Hindi naglagay ng kahalili si Kristo rito na
ng taong papa. Walang papa siyang nilagay dito. O ako'y aalis at ako'y mag-iiwan ng isang mamumuno sa inyo, ang papa, tatawagin papa. wala noon. Ang iniwan ni Kristo rito ay ang Espiritu Santo, hindi ang papa. Pakinggan po ninyo, Miss Elizabeth, dito po sa 14 ng aklat ni Juan, na ang bersikulo po ay 16 hanggang 17. Pakinggan po natin sa aklat ni Juan, chapter 16 and 17. Ganito po ang kababasahan natin. Ito ang kapalit na iniwan ni Kristo rito. At ako'y dadalangin sa Ama, sabi po ni Kristo yan. Ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang alos parakletos, ibang mang-aaliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Ito ngayon yung kapalit ni Kristo. Ibig sabihin, ito ngayon yung sinusugo ni Kristo at ng Ama sa pag-alis ni Kristo dito sa lupa, sa sanlibutan ito. Isinusugo niya yung tinatawag na mang-aaliw o tinawag na comforter, na siyang papatnubay magpakailanman. Versikulo 17. Sino ito? Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita. Ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo. Bakit? Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Kita ho ninyo. Ito na ngayon yung inilalagay ni Kristo ngayon sa panahon. Walang papa. Wala siyang nilagay na papa sa ibabaw ng lupa. Ngayon, paano natin malalaman ngayon na yung impluensya ng kapapahan at ng Vatican ay ano po? Ay siyang inadapt ng mga nananahan sa lupa. Sandali lang po ay kukunin ko po rito ang isang babasahin ko po sa inyo sapagkat ito'y matagal nang ipinakilala sa Biblia. Nagtataka ko. Hindi ito na ituturo ng mga relihiyon. Hindi na ituturo ito. Hindi naman sa tayo ay nagyayabang o anuman. Kundi nakapagtataka kasi, bakit marami pa rin tao hindi makaalam nito? Kung hindi pa ito dalhin ng Seventh-day Adventist, ay hindi pa mauunawan, hindi pa malalaman ng maraming tao. Pakinggan po ninyo ano ang isa sa sistema ng Vatican na siyang kumakatawan sa isang babaeng bantog na patoto na nakaupo sa maraming tubig na pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ng mga nananahan sa lupa. Ano ang isa sa pinakiapiran nila? Ano ang isang sinamahan nila sa sistemang ito ng Vatican? Pakinggan po ninyo, babasahin ko po ito sa aklat ni Propeta Daniel sa Kapitulo 7 na ang bersikulo ay 25. Ipinakita na ho rito Matagal na ho pinakita ito. Kapitulo 7, versikulo 25. Matagal na pong iniaral ito na ito ay kinakailangan makarating sa buong sanlibutan sapagkat ang mga nananahan sa lupa ay nadaya ng bantog na babaeng ito na siyang kumakatawan nga sa tinatawag nating apostate church o iglesyang nakatalikod sa aral ng Diyos, na yung kanyang mga aral ay tinawag na doktrina ng Babylonia na tinatahanan ng mga demonyo at ng mga espiritong karumal-dumal. Pakinggan po natin. Narito ang isang sistema niya na inadapt ng mga nananahan sa lupa at ng mga hari sa lupa. Ang sabi ganito, sa kanyang paglitaw sa kapangyarihan, ayon sa bisa at hula ng Biblia, ay ganito, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Tignan ho ninyo yan. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan. Tignan nyo, religyoso yan. Pinakikilala niya ang Diyos. Pero nagsasalita siya ng laban sa Diyos. Tignan natin kung ano yung mga sinasalita niyang laban sa Diyos na hindi halata ng maraming tao. At dilipuli niya ang mga banal na kataas-taasan. Sino ang relihiyon ang nagpapatay ng maraming Kristiyano na nagpasimula sa lugar po ng Europa noong 538 AD na nagtagal up to 1798?
na tinatawag nating the Dark Ages. Mga kaibigan, hindi naman ligid sa ating kasaysayan na ang nagpapatay ng maraming Kristiyano sa pag-uusig na tinatawag na Inquisition. Walang iba kundi ang Roman Catholic Church sa pamumuno ng Papa sa Roma na nasa Vatican. Kaya natupad yung sinabi sa Biblia, pag upo niya sa kapangyarihan, siya'y magsasalita ng laban sa kataas-taasan at bukod doon ay lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon. O kita niyo, pati panahon. Sinakop niya na sa kanyang kapangyarihan, sinakop niya ng baguhin ang panahon at ang kautusan. O pati kautusan ng Diyos, pinakailaman niya Binago niya At siya'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. 3 years, 3 years and a half. Na yung 3 years and a half na yan, ay yan po'y isang promising panahon na kung susumahin po natin ay aabot ng 1,260 years. Nagpasimula ito sa pag-upo niya sa kapangyarihan. Pinractice niya ang kanyang power as a religious power and political power sapagkat pinaka-operan siya ng mga hari sa lupa noong 538 AD. Nagpasimula siya ng Inquisition. Nakarating sa Pilipinas, maraming Pilipinong pinapatay ng mga praile, ng mga pare. Pinakain sa atin ng mga aral ng Roman Catholic Church ng Vatican. Tayo pinasamba sa mga Diyos-Diyusan at sa mga sari-saring mga paniniwalang pagano na wala tayong kamalay-malay na hindi pala yan ang mga aral ng Diyos. Ang nakalulungkot, sinasabi ng Daniel, iisipin niyang baguhin ang kautusan ng Diyos. Ang tanong, alin ang isa sa kautusan ng Diyos na pinakialaman nitong bantog na patotot na ito na tinawag na Dakilang Babilonya na pinakiapiran ng maraming tao sa ibabaw ng lupa. Pakinggan po natin sa isang kasaysayan. Ang sabi ganito, pinalitan ng Iglesia Romana. Ang sabi po rito sa the Catholic Encyclopedia, ang sabi rito, ito'y nabuo noong 1913. Pakinggan po ninyo ang kasaysayan. Ang sabi ganito, sa kabilang dako, pagkatapos na mapalitan ng Iglesia Katolika Romana ang araw ng kapahingahan mula sa Sabado, o tignan ninyo, sino po nagpalit ng kapahingahan mula sa araw ng Sabado, inilipat sa araw ng Linggo? Sino po nagpalit? Sabi ng mga Protestantismo, si Kristo po nagpalit yan. Hindi, mouthpiece lang kayo ng Vatican. Ang nagpalit talaga ay ang Roman Catholic Church. Maliwanag sa tinatawag na The Catholic Encyclopedia, 1913. Inaamin mula sa Catholic Encyclopedia na pinalitan ng Romana o ng Roman Catholic Church ang araw ng kapahingahan mula sa Sabado ng Hudyo o sa ikapitong araw ng Sanlinggo. Sa unang araw ay ginawa niya na tumukoy ang ikatlong utos sa linggo, sa araw na dapat ipangilin bilang araw ng Panginoon. Hinahatulan ng konsilyo ng Tren ang mga tumatanggi na ang 10 kautusan ay nananatili sa mga Kristiyano. Nananatili, hinahatulan ninyo. Galit kayo. Bakit? Sapagkat pinalitan ninyo ang pangingilin. Kaya natupad yung sinabi po ng Biblia sa Daniel 7:25, iisipin niyang baguhin ang kautusan ng Diyos. At nabago nga. At ito'y pina-adapt, pinatanggap at tinanggap naman ng mga nananahan sa lupa at ng mga hari sa lupa. Nang tanggapin nila yung aral na dala ngayon, sila'y nalasing sa alak. Nalasing sila sa alak Akala nila totoo yung aral ng linggo na ipangilin. Pati mga protestante, nakiapid na rin ng pangingilin ng araw ng linggo. Nalasing na lang sila sa alak ng kalayawan. Ano pa ang patotoo na talagang binago nila ang kautusan ng Diyos? Ito po ay galing sa katisismo. Babasahin natin sa katisismo ng Roman Catholic Church. Kaya Elizabeth, ang tanong mo, paano nga naman daw natin malalaman na ang isang samahan ay nasa ilalim ng doktrina ng Babylonia? Malalaman na natin ngayon
ang sino mang samahan na ipinaglalaban na ang pangingilin ay araw ng linggo, hindi araw ng Sabado, sila po ay nasa ilalim ng tinatawag na na doktrina at impluensya ng ng tinatawag na dakilang Babilonia na tinatahanan ng mga demonyo at ng mga espiritong karumal-dumal. Aral ho ng demonyo to Yung baguhin mo kautusan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Kapitulo 4 ng Deuteronomio, nang binigay ang kautusan, ang sabi ng Panginoon, huwag mong dadagdagan ang aking mga utos. Huwag mong babawasan. Baka ikaw'y masumpong ang sinungaling. Kanino ba yung pagsisinungaling? Hindi ba ang pagsisinungaling sa dyablo? Pakinggan po ninyo, dito po sa 8:44 ng Juan, ay ganito po ang ating kababasahan. Sa aklat po ni Juan, sa Kapitulo 8, na ang bersikulo po ay 44. Ang sabi ganito, basahin po natin. Ito sabi, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So napakalinaw po mga giling naming mga taga-subaybay. Kasinungalingan po yung linggo pangilin Kasinungalingan yung sinasabi ng mga protestante na pinalitan na raw ni Kristo ang pangingilin, ginawa na raw linggo, kaya hindi na raw adaptable sa ating kapanahon ng Kristiyano ang pangingilin ng Sabado. Isa pong kasinungalingan yan. Bakit? Sapagkat may katibayan tayo, inaamin ng Roman Catholic Church, sila ang nagpalit at nagbago ng araw ng pangingilin, hindi si Kristo. Huwag niyong gawing kasangkapan si Kristo. Ginagawa niyong sinungaling si Kristo. Sabi nga ni Kristo sa 5:17 ng Mateo, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O kita ninyo, mismo nga si Kristo hindi niya sinira Pagkatapos sasabihin niyo, sinira ni Kristo araw ng Sabat. Yung nagsasabing sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, yung po'y mga taong hindi po sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Pakinggan po natin ang isang patotoo rito, babasahin ko sa inyo, na talagang binago ng Vatican, ng Roman Catholic Church, ang pangingilin ng araw ng Sabado na inilipat sa araw ng Linggo. Pakinggan natin. Tanong, ito po'y katisismo, the Convert Catechism, na kapag sinabing katisismo, ito'y tanong sa Katoliko at sinasagot din naman nila. Ito tanong sa kanila. Tanong, ano ang araw ng kapahingahan? Sagot ng Roman Catholic. Ang Sabado ang siyang araw ng kapahingahan. Tanong uli sa Roman Catholic. Bakit ipinangingilin natin ng Linggo sa halip na Sabado? Sagot ng Roman Catholic Church. Ipinangingilin natin ang Linggo sa halip na Sabado sapagkat sa kapulungan ng Laodicea noong taong 336 AD ay inilipat ng Iglesia Katolika ang kasagraduhan sa Linggo mula sa araw ng Sabado. Sino po naglipat? Ang naglipat po ay ang Romana Katolika. Kailan inilipat? Noong taong 336 AD. Kita ho ninyo. Makatapos sasabihin ninyo, si Kristo ang naglipat, si Kristo ang sumira. Biktima ho kayo. Biktima ho kayo ng doktrina at sistema ng Babylonia. Kasinungalingan po yan Kaya yan, yung pangingilin ng araw ng Linggo na ipinalit daw sa araw ng Sabado, yan po'y doktrina ng Babylonia na naglalaman ng mga kasinungalingan. Maliwanag po, Miss Elizabeth, sa nasagot po natin,
Na paano natin malalaman? O napakarami. Anumang relihiyon na pinaglalaban nila ang linggo na dapat ipanginin at hindi ang Sabado, sila po ay nasa ilalim ng sistema at samahan ng tinatawag na Babylonia. So yun po, isa lang po 'yan, isa lang po 'yan, Pero kung meron kayong katanungan ay ipadala lamang po ninyo, Tingnan ho natin sa ikalawang katanungan po na ito naman ay isang mula sa ating kaibigan na ayaw na ipahayag ang kanyang pangalan. Mula ito sa isang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo. Alam po ninyo, ito ang ating mga kaibigan. Nagpapasalamat naman tayo sapagkat meron tayo mga kaibigan na okay, hindi ko na babanggitin, okay. Yung ating kaibigan na Iglesia ni Cristo, nanonood po sa atin ngayon, At marami siyang katanungan na galing sa doktrina po nila. Alam po ninyo, sa katotohanan, marami pong aral sa loob ng Iglesia ni Cristo na hindi po alam ng mga miyembro, na ang akala nila ay nasa matuwid silang aral. Sabi nila, ang kaligtasan daw ay masusumpungan daw sa Iglesia ni Cristo. Mali. Mali ho. Walang katotohanan. Aling iglesia tinutukoy ninyo na doon masusumpungan ng kaligtasan sa iglesyang tinayo ni Ginoong Felix Manalo? Wala hong kaligtasan po dyan. Wala pong kaligtasan po dyan kapag yan po'y tinanggap ninyong aral ang iglesia ni Ginoong Felix Manalo. Bakit? Kasi yung aral ho nila, puro panlalait ito kay Kristo. Yan dalang aral nila. Paano kayo maniniwala na si Kristo ay Diyos? Saka nakakitang Diyos na nagugutom. Saka nakakitang Diyos na napapako at namatay, may dugo pa. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Sabi nila. Saka naman nakakita na Diyos na natutulog. Si Kristo, di ba natulog? Saka naman nakakita Diyos na pinanganak. Mga kaibigan, yun po yung mga pangangatwiran at pagdepensa nila sa maling doktrina nila. Yung sinasabi na saka nakakitang Diyos na namamatay, saka nakakitang Diyos na binuhay, saka nakakitang Diyos na sinercumcise, saka nakakita ng Diyos na ipinanganak, saka nakakita ng Diyos na nagutom, na uhaw, na tulong, na pagod, lahat i-check. Katangian lahat ng tao, taglay ni Kristo rito sa ibabaw ng lupa. Bakit? Nagkatawan tao Natural, yung kanyang katawan na tao, yun ang nagsasaper gaya ng na nararanasan ng mga taong tao. Ng mga tao dito sa lupa. Nagkatawan tao si Kristo Pakinggan po ninyo sa ating kaibigang Iglesia ni Cristo. Dito po sa aklat po ng Juan 1:14. Ang sabi rito ay ganito. Pakinggan muna natin yung uno-uno na binasa natin kanina bago tayo magpunta sa 14. Nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Maliwanag ko. Yung berbo, ang kalagayan ay Diyos. Hindi tao, Diyos ho. Pero tinatanggap namin si Kristo nung siya nasa lupa, tao siya. Bakit? Nagkatawan tao Pakinggan ninyo. Bagamat siya Diyos sa tunay niyang kalagayan, dumating ang panahon sa kanyang kalagayan Diyos, dumating ang panahon, kinakailangan niyang magkatawan tao, yung tinawag na berbo, yun po ang Kristo. Ang sabi ganito, sa 1:14, at nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabuktong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Tuloy pa natin kung sino yan. Pinatotohanan siya ni Juan. Sino yung pinatotohanan ni Juan? Walang iba kundi yung berbo na nagkatawan tao, na taglay ang kaluwalhatian din ng Ama. Ibig sabihin, magkatulad sila ng kaluwalhatian ng Ama. Yun ang pinatotohanan ni Juan. At sumigaw na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaparito na sa hulihan ko, ay magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. Sino yan? Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya.
sapagkat ibinigay na sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya yung berbo, si Jesucristo yun. Sasabihin ng mga iglesia, hindi raw po si Kristo. Mali na naman po yun. So napakaliwanag po na yung tinutukoy po doon na berbo ay ang ating Panginoon sa Kristo na ang kalagayan ay Diyos. Ngayon, nagkatawan tao, natural. Nung magkatawan tao ang Panginoong Kristo, yung kanyang katawan tao ay nakararanas ng kalagayan tao. Sapagkat yung pagiging katawan tao ni Kristo ay itinulad gaya sa katawan ng mga tao sa lupa. Pakinggan po natin dito po sa aklat ng Pilipos. Ang sabi sa aklat po ng Pilipos ay ganito, Kapitulo 2, na ang bersikulo naman ay 7. Ang sabi ganito. Ang sabi niya, bagamat siya Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito, alin, yung pagkapantay niya sa Diyos, at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Nung si Kristo ay nagkatawan tao, yung pagkakatawan tao niya ay nakitulad sa mga tao. Palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya nagpakumbaba ang Panginoon sapagkat siya nagkatawan tao. Yung katawan tao niya nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya tayong mga tao ay dapat matuto tayong magpakumbaba. Kaya nangyari sa mga tao ngayon, naging mapagmataas ang ibang mga tao, mali po yun. Ang kalagayan po ng pagiging tao ay meron pong kasamang pagpapakumbaba sa harapan ho ng Diyos. Kaya ang sabi, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Anong klaseng pagkatao dala niya? Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Kaya nagpakababa siya sapagkat nasa kalagayang pisikal na tao siya. Bakit? Nagkatawan tao, nagkaroon yung kanyang pagka-Diyos na espiritu na hindi nakikita ay natakpan ngayon ng tinatawag na katawang tao. Kung si Kristo'y tao, hindi niya kinakailangan magkatawang tao. Bakit tao na siya Kaya nga tinatawag na nagkatawang tao si Kristo sapagkat si Kristo hindi siya dating tao. Diba? Sapagkat kung tao si Kristo, hindi niya na kinakailangan at nagkatawan tao ang berbo. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili sapagkat nasumpungan siya sa anyong tao. Hindi niya kailangan yun. Ulit-ulitin o sabihin pa, bakit? Tao na nga siya. Pero bakit sinabing at nagkatawang tao? Ibig sabihin si Kristo, nung una, hindi siya tao, nagkatawang tao. Yun po yun. Kaya't ang ating Panginoon Kristo, tinatanong tuloy ng mga kaibigan nating Muslim, may sinabi ba si Kristong Diyos ako? Ay hindi ho ganun magpakilala si Kristo. Huwag niyo itulad sa sarili ninyo yung pagpapakilala. May sariling paraan si Kristo paano siya magpakilala. Hindi yung paraan ng pagpapakilala ninyo mga kaibigan naming Muslim. Sabi ng Muslim sa akin, may nabasa ka ba? May mababasa ako si Kristo, nagpakilala ng Diyos, pero hindi yung gusto mong palabasin. Bakit? Hindi ganyan kababa magpakilala si Kristo sa sarili niya. Bakit? Yung paraan ng tinatanong niyo sa akin, paraan po yan ng paraan po yan ng isang wala kakwenta-kwentang Si Kristo po ay merong tamang pamamaraan. Paano siya nagpapakilala? Na siya po ay Diyos at anak ng Diyos. Meron po siyang tanging paraan ng pagpapakilala. Yung pagpapakilala ho ni Kristo ay mataas po. Yung mga tinatanong po ng ating mga kaibigang hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, napakababang klaseng mga katanungan ho. Mababang level. Si Kristo kung magpakilala, mataas na level. Bakit? Diyos siya sa tunay na kalagayan, bago siya nagkatawan tao, bago siya tawagin tao dito sa ibabaw ng lupa. Tingnan nyo level ni Kristo magpakilala. Babasahin ko sa inyo. Dito po sa aklat ni Juan sa Kapitulo 12, ay may babasahin ako sa inyo kung paano magpakilala si Kristo sa kanyang sarili as a professional introduction.
Hindi yung low level na tinatanong ng ating mga kaibigang hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Pakinggan po natin sa Kapitulo 12 ng Aklat po ni Juan, ang talata po ay 49. Ang sabi ni Kristo ay ganito. Tignan natin, 12, ayan, 49. Ito po sabi ni Kristo. Paano siya magpakilala? In a high level, sabi ni Kristo, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Tingnan ninyo, mataas po ang level ng pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili. Bakit? Kasi yung Ama, mataas ang level. Kaya sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay ng utos sa akin kung ano ang dapat kong sabihin at kung anong dapat kong salitain. Kita nyo? Kaya, pag si Kristo'y nagpakilala, high level ko siya magpakilala, hindi low level. Gaya nung tanong na, may sinabi ba si Kristo Diyos ako? Low level yan. Lalagay tayo sa level ni Kristo, paano siya magpakilala. Pakinggan yun. Ang sabi ni Kristo ay ganito. Isang pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili, ito ho kababasahan natin. Babasahin po natin sa isang talata po ng Juan. Ayan ha. Simple lang ho. Simple. Ganito magpakilala si Kristo. Pakinggan ho ninyo. Ang sabi ni Kristo ay ganito. Ako at ang Ama ay iisa. O di ba, ang gandang level na sagot yan. Sa mga nagtatanong, may sinabi ba si Kristo Diyos ako? O ayan. Ang sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Saan galing yan? Sa salita ng Diyos. Na iniutos ni Kristo, ito sasalitain mo. Ganito ka magpapakilala. I and my Father are one. Yan bang binitawang salitang ni Kristong yan nagpapakilalang Diyos siya. Pakinggan natin. At nagsitampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Babatuhin si Kristo. Bakit? Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sagot, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw'y bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. O kita nyo, pinalalabas nila na si Kristo nagpapakunwari pa. Bakit? Kasi nga nasa kalagayan tao. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama iisa. O bakit nyo akong babatuin? Nagpapakunwari Diyos, nagpapakunwari kang Diyos. O kayo ba? Naniniwala ba kayo si Kristo'y mapagkunwari? Sabihin nyo, ay hindi nagpapakunwari. O di totoo yung sinabi ni Kristo na Diyos siya at ang Ama at siya ay Diyos. Hindi mo ba? Kung naniniwala kayo na si Kristo ay hindi nagpapakunwari sa kanyang sarili. Pero kung ayaw niyong paniwalaan dito sa talatang ito na si Kristo'y nagpakilalang siya'y Diyos, gaya ng Ama na Diyos, ay parang sinabi niyo si Kristo'y nagpapakunwari na anak ng Diyos. Pagka nagpapakunwari, hindi na ho sa Diyos yan. Ang sino mang nagpapakunwari, yan po'y anak po ng dyablo. Bakit? Sapagkat ang dyablo po, mapagkunwari. Pakinggan po ninyo sa ikalawang Korinto. Sa ikalawang Korinto, basahin po ninyo ikalawang Korinto, kapitulo 11, versikulo 14, ang sabi ng Panginoon ay ganito kay Apostol Pablo. Pakinggan po natin. 11:14 ng ikalawang Korinto. At hindi katakataka. O bakit? Sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kung si Kristo'y nagpapakunwaring Diyos, ay masasama ngayon siya kay Satanas. Bakit? Si Satanas siya yung ama ng papagkunwari. Kaya sabi, hindi katakataka sapagkat si Satanas mo yung nagpapakunwari. O si Satanas mapagkunwari yan Sabi ng mga Hudyo,
O, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya tanong ko sa inyo, sumasang-ayon ba kayo sa sinabi ng mga kaaway ni Kristo na si Kristo'y nagpapakunwaring Diyos? Natural. Sasabihin nyo, hindi. Hindi totoo. Si Kristo Diyos. Inamin ni Kristo, si Kristo'y Diyos. Bakit? Hindi siya nagpapakunwaring Diyos. Talagang Diyos si Kristo. Kita po ninyo? So, maliwanag po sa kaibigan naming Iglesia ni Kristo nagtanong sa akin, ay pabanggit ang kanyang pangalan. Maliwanag po, si Kristo'y Diyos. Ito pa isa. Ito pa isa. Babasahin ko sa inyo. Pinagtalunan ito sa 5:18 po ng Juan. Si Kristo mismo ay talagang nagpakilala, kapantay siya ng Diyos. Kaya lang, hindi matanggap ito ng mga Hudyo. Ito sabi, dahil dito nga'y, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit? Isipin nyo, mga Hudyo to, nagpapakilalang maka-Diyos to, pero mamamatay tao. Bakit? Pinagbibintagan si Kristo sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayan, Inamin ba ni Kristo na siya'y kapantay ng Diyos? Opo. Ayan, si Kristo mismo may sabi, kapantay siya ng Diyos. Kaya lang hindi matanggap ito ng mga Hudyo na kalaban ni Kristo sapagkat ayaw nilang paniwalaan na si Kristo'y Diyos. Kaya ang akusasyon nila kay Kristo, nakikipantay sa Diyos. Bakit? Kapantay talaga naman siya ng Diyos. Pinatunayan ba yan ng Biblia na talagang nagpatotoo si Kristo, kapantay siya ng Diyos? Babasahin po natin ang aklat po. 2 Biblia babasahin ko ngayon. Dito po sa aklat ng Pilipos. Pakinggan po ninyo maigi ito. Dahil sa kaibigan naming iglesia na nagtanong, dito po sa Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6, ito pagkakasalin dito sa ang Biblia. Mamaya po, babasahin ko naman sa magandang salin ang magandang Biblia. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus. Di naman. Alright, ano yan? Na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kapantay siya ng Diyos Kaya nagpakilala si Kristo sa mga Hudyong kalaban niya na siya'y kapantay ng Diyos. Kailan siya nagpakilala? Nung sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Hindi matanggap ito ng mga Hudyo. Kaya inaakusahan siya na si Kristo raw ay nakikipantay sa Diyos. Nagpapakunwaring Diyos din. At pagkatapos nakikipantay pa sa Diyos. Babasahin ko ang salin mula sa Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6. Dito po sa salin na ang pangalan ay ang Biblia. Ganito pagkakasalin. Ang sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus, na siya'y likas. Alisin ko lang ito sandali. Na siya'y likas, sa salin na ito, ang Biblia. 2:5 at 6. Kahit siya'y likas, nature, likas. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, o likas na, tunay pa ang pagka-Diyos ni Kristo. Ano sabi riyan? Bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kapantay siya ng Diyos Hindi niya lang pinagpilitan. Bakit di niya pinagpilitan? Sapagkat sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ayun. Nung hindi pa dumarating ang oras at panahon na hindi niya dapat ipilit na siya'y kapantay ng Diyos, nung hindi pa dumarating ang panahon na yan, ibig sabihin, nung unang panahon, talagang magkapantay sila ng Diyos Ama. Pero dumating ang panahon, hindi niya maaaring ipilit. Bakit? Sapagkat nagkatawan tao siya. Kinakailangan gampanan niya muna yung pagkakatawan tao. Samantalang ginagampanan niya ang pagiging katawan tao sa lupa, kinakailangang
alisin niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Sapagkat kapag ginamit ni Kristo ang pagkapantay niya sa Diyos, abay, hindi natin mapapako sa krus si Kristo. Hindi mo mapapatayan. Bakit? Hindi niya ibinaba yung sarili niya. Kapantay pa rin siya. O ang Diyos ay hindi napapatay. Ang Diyos ay puspos ng liwanag, ng kaluwalhatian. Hindi mo matititigan yan. O, ang makakita sa Diyos ay mamamatay. Kapantay niya yung level na yon ng Ama. Kapantay niya ang kalagayan ng pagka-Diyos ng Ama. Kinakailangan ngayon ni Kristo magkatawan tao. Kinakailangan ngayon, ibaba niya yung kanyang sarili. Sa level ng kalagayang tao. Nakita po ninyo? Ano level ng tao? Di mababa. Namamatay. Nagugutom. Nangihina. Natutulog. Napapagod. Lahat ng katangian ng pagiging tao, ginanap po ni Kristo yun. So yun po ang paliwanag po ng Biblia sa ating kaibigang Iglesia ni Kristo. Ngayon po may katanungan siya rito. Ang sabi niya, kapag po ba hindi kami naniniwala na si Kristo'y Diyos, maliligtas po ba kami? Hindi po. Hindi po kayo maliligtas kapag ang tao po ay hindi niya tinanggap ang katotohanan na kay Kristo. Mapanganib po, pakinggan nyo, kapag tayo po'y na kay Kristo, lahat ng katangiang na kay Kristo, para tayo ay maging sa Kanya, ay dapat tanggapin po natin ang lahat na nasa Kanya. Pakinggan muna natin ang isang talata po sa Juan. Dito po sa aklat po ng Juan 13:20, may binabanggit ng ganito ang ating Panginoon. 13:20 ng aklat po ng Juan, ang sabi ganito. Ang sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Katotohanan to ang tumatanggap sa sinumang sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Tignan mo ninyo, no? Vice versa eh. Ang tumatanggap kay Kristo, ay tinatanggap daw natin yung nagsugo sa Kanya. Si Kristo sinugo. May nagsugo kay Kristo. Sino yan? Yan yung Ama. Kaya kapag tinanggap natin ang sinugo ng Ama, ang Kanyang anak, tinatanggap natin yung nagsugo ang Ama. So pareho natin sila tinatanggap. Kapag tinanggap natin si Kristo, wala tayong tatanggihan tungkol kay Kristo. Lahat ng tungkol kay Kristo, dapat po nating tanggapin ang lahat na nauukol kay Kristo. Pakinggan po ninyo dito po sa Mateo, babasahin ko po sa Mateo sa Kapitulo 12, versikulo 30. Ganito po kababasahan natin. Tatanggapin po natin ang lahat ng katangiang na kay Kristo. Ang sabi ganito, sa Kapitulo 12, versikulo 30, ganito po kababasahan natin. Napakaganda pong talata ito. Ito sabi, pakinggan ho natin ano. Ang sabi ni Kristo ay ganito. Ang hindi suma sa akin, mabigat yan. Ang hindi suma sa akin ay ano? Ay laban sa akin. Masakit yan. Sabi ni Kristo, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambula, kumakala. Tanong, alin ba yung na kay Kristo? Ang sabi niya, ang suma sa akin ay hindi laban sa akin. Kung tayo kay Kristo, sabi ni Kristo, tatanggapin natin ang lahat nung na kay Kristo. Ano po yung isang na kay Kristo na dapat po natin tanggapin para tayo ay sumakanya? Kapag hindi natin tinanggap ito, ibig sabihin, hindi tayo suma sa Kanya. Kapag hindi tayo,
Pagka hindi tayo sumasa Kanya kay Kristo, laban tayo sa Kanya. Pakinggan po ninyo, babasahin ko sa inyo. Ano ba yung sumasa kay Kristo na dapat natin tanggapin upang tayo maging sa Kanya? Babasahin ko po sa inyo dito po sa aklat ni Juan sa Kapitulo 20, versikulo 19 at 20. Ito po, pakinggan po ninyo maigi at nasa kaibigan nating iglesia. Ito yung sumasakay, ito yung na kay Kristo. Na dyan, dapat tayo sumakanya dyan. Ano yan? Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, ng unang araw ng Sanlinggo, at nang nangapipili ng mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Versikulo 20, at nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad ngay nangagalak nang makita nila ang Panginoon. At sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Dito sa 27, ituloy na natin. Nang magkagayoy, sinabi niya kay 26, at pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas, dumating si Jesus, na nangapipilit ng mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di manampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. O, tignan ninyo, ang sabi ni Kristo kay Tomas, huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Ibig sabihin, pumarito ako para hindi ka para hindi sa ikaw ay mapanampalatayahin, kundi para ikaw ay mapanampalatayahin. Alright. Sa anong paraan nagpakilala si Kristo? Para si Tomas ay magkaroon ng lubos na pananampalataya kay Jesus. Tuloy natin sa 28. Sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, in-address ito kay Kristo, hindi sa Ama, hindi rin sa Espiritu Santo. In-address ito directly kay Kristo. At sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ano po yung na kay Kristo na dapat nating sampalatayahin? Si Kristo po ay Panginoon at Diyos. Ito'y tinanggap ito ni Tomas sapagkat ito ang nakita niya kay Kristo. Kaya nang tanggapin ngayon ni Kristo, kaya nang tanggapin ni Tomas na si Kristo'y kanyang Panginoon at Diyos niya, yung po'y tanda ng pananampalataya ni Tomas kay Jesus. Tuloy natin sa 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Amen po ba? Kung si Kristo pala'y hindi Diyos, sana kinurek ni Kristo. Kasi nga si Kristo hindi mapagkunwari. Sasawayin ka ni Kristo pag mali ka. Ano sabi ni Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Sana ganito kung si Kristo ay hindi Diyos at mali yung pagkakasabi ni Tomas at nagulat si Tomas, halimbawa nagulat. Ganito sasabi ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tomas, nagulat ka. Hindi ako Diyos, tao ako. Sana ganon. Kaya mali pananampalataya mo. Tao ako, hindi ako Diyos. Kaya mali ang pananampalataya mo. Sabi ni Kristo hindi upang hindi ka panampalatayahin, kundi panampalatayahin kita, sabi ni Kristo. Kaya nung matitigan ngayon ni Tomas si Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Ano sabi ni Kristo? Nakita mo ko, sumampalataya ka. O, edi pinampalatayahin ngayon ni Kristo si Tomas. Nanampalataya talaga si Tomas na si Kristo
ay talagang Panginoon at Diyos na tinanggap ni Tomas. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ka sapagkat nakita mo ako at sumampalataya ka. Kaya mapalad si Tomas. Kung paanong mapalad si Tomas sa pagtanggap niya kay Kristo na siya'y Panginoon at Diyos, ganun din po tayo na dapat natin tanggapin. Yung na kay Kristo na siya'y Panginoon at Diyos. Kita ho natin. Kung hindi ko tatanggapin yan, si Kristo'y Diyos, nagkakasala po ba ako? Hindi na ba ako kay Kristo ngayon? Hindi ba ako maliligtas pagka Arianism ang pinanghawakan ko? Hindi ko tatanggapin si Kristo'y Diyos? Pakinggan po ninyo dito po sa ikalawang Tesalonica na ang kapitulo ay 1 na ang bersikulo po ay 8. 1:8 ng aklat po ng ikalawang Tesalonica. Ito sabi, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Yan. Mga kaibigan naming Iglesia ni Cristo, hindi kayo kumikilala sa Diyos na si Kristo. Ano sabi? Maghihiganti sa inyo ang Diyos. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, kita nyo, si Kristo tinutukoy dyan. Na maghihiganti sa hindi nakikilala sa Diyos, o si Kristo ba'y Diyos? Opo! Kinikilala ba ng Iglesia ni Kristo? Hindi! Kaya sabi, maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Sinong Diyos ang tinutukoy? Doon sa mga taong hindi tumatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya mapanganib, umalis na ho kayo dyan. Walang kaligtasan po dyan. Hindi kayo maliligtas dyan. Ano? Pero, yun po. Yun po ang ating mga kasagutan dyan. Ano ho? At wala daw Trinity sa Biblia na mababasa. Talagang wala. Masisira ulo nyo pag pinilit nyo yan. Hindi naman lahat ng bagay nakasulat. No? Hindi naman sinabi ni Kristo, kinakailangan lahat ay dapat nasusulat, nababasa letra por letra. Walang ganong aral si Kristo. May pagkakataon po, merong aral po talaga na hindi natin mababasa letra por letra. Pero, ito po ay spiritually na sinusuportahan po ng Biblia. Pakinggan po ninyo, nais ko pong basahin sa inyo yan sa isang talata po ng aklat po ng ikalawang Korinto. Tingnan po natin Sa ikalawang aklat po ng ikalawang Korinto, sa kapitulo 3 ay meron po tayong kababasahan na ganito. Sandali lang ho. Sa 3:6, tingnan natin. Sa ikalawang Korinto 3:6, ganito po ang ating kababasahan. Ikalawang Korinto 3:6, hindi naman lahat ng bagay ay dapat letra por letra. Sapagkat sa Biblia, inaayunan naman ng Biblia na mayroong mga bagay na espiritual na hindi nakasulat ng titik sa titik. Pakinggan po ninyo. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan. New Testament. Hindi ng titik. Kita nyo sa New Testament, hindi lahat ay titik. Hindi ibig sabihin ng titik ay letra. Hindi na mga letra, ibig sabihin. Kundi ng espiritu o spiritual. Kaya sa bagong tipan, mayroong mga aral na spiritual na hindi natin mababasa lahat-lahat ng titik sa titik. Sapagkat ang titik ay pumapatay na dapat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Maliwanag, sabi, kami mga ministro ng bagong tipan. Hindi sa pamamagitan ng mga titik, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Kaya spiritual po. Kailangan natin spiritual. Yung bang Trinity, may aral bang spiritual dyan na itinuturo? Yes, kasi ang Diyos ay espiritu. Kaya spiritual. Yung aral na Trinity, ay hindi po kailangan na letra por letra. Pero yung mensahe ng aral na Trinity ay nasa Biblia po. Ano ba ibig sabihin ng Trinity? Ganito ibig sabihin.
yung salitang Trinity, hango ito sa original na word na Trinitas na pinasimulan na-discover at napag-aralan ng isang theologian na si Tertullian. Pinag-aralan po ni Tertullian yan isa po siyang theology. Ibig sabihin ng theology, mga nag-aral lang tungkol sa kadyusan. Ang tawag doon ay theology. Theo means God. So pinag-aralan po ni Tertullian yan. Nang pinag-aralan ito ni Tertullian, ginamit niya na yung tatlong persona, yan ang Ama, Anak, Espiritu Santo, ay binigyan niya ng katawagan na Trinitas. Ibig sabihin ng Trinitas, na isinalin sa English na Trinity, na ang kahulugan ay triunity. Triunity. Ibig sabihin ng tri, tatlo. Unity, nagkakaisa. Kung sila'y nagkakaisa, edi iisa sila sa katawagang Diyos. Kaya merong iisang tinatawag na Diyos. Maliwanag po yun. Meron nga ba, sinusuportahan ba ng mga spiritual na textual ng Bible sa New Testament and Old Testament also, na meron pong suporta ba ang Biblia sa aral na Trinity o Triunity o Trinitas o Trinidad? Meron po ba? Ulitin ko, the word Trinitas isinalin sa English na Trinity na ang kahulugan ay Triunity. Ibig sabihin, tatlong nagkakaisa. Meron nga bang tatlong magkakasama na nagkakaisa? Pakinggan po natin ang pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo dito po sa Aklat ni Mateo. Tignan po natin ang Aklat ni Mateo Kapitulo 28 na ang bersikulo naman ay 19. Ito po ang kababasahan natin. Ang sabi ganito, sa 19, ang Panginoong Hesukristo nagsasalita rito, siya nagpakilala. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilan ho yan? Trinitas, tatlo, di ba? Trinitas, tatlo. Nagkakaisa ba? Opo. Sa bautismo pa lang babanggitin na silang tatlo. Ibig sabihin, nagkakaisa sila. Sino po ang tatanggap niyan? Abay, natural yung mga taong tinawag na mga alagad. Ibig sabihin, bago ang isang tao'y tumanggap ng bautismo, bago katawaging alagad ni Kristo, kinakailangan tanggapin mo muna yung aral at pagkakilala tungkol sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Bakit? Diyan ka babautismuhan sa pangalan na yan Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan, kilalanin mo muna sila, pag-aralan mo sila, tanggapin mo sila, sampalatayanan mo sila. Bakit? Sapagkat ang tatlong ito ay tatlong kasangkapan ng iisang Diyos sa kaligtasan po ng tao. Ang Ama nagsugo sa kanyang anak upang iligtas ang tao. Ang kanyang anak na si Kristo'y tagapagligtas, tagapagtubos, tagapamagitan, at tagapagligtas. Ang Espiritu Santo ay tumutulong sa mga ililigtas naman ng Diyos. Yan po ang gampanin at gawain ng tatlong yan sa kaligtasan po ng sangkatauhan. Kaya kinakailangan tanggapin muna natin bago tayo ay dumaan sa bautismo. Sapagkat yung tatlong yan ay ginagamit at gagamitin sila sa pagbautismo sa inyo. Kung paano, sa pangalan lang ni Hesukristo kayo binautismohan, ay walang bisa ho yun. Walang talab sa inyong bautismo. Merong espiritong dadapo sa inyo, pero espiritu ho ng demonyo. Hindi po espiritu ng Diyos. Kaya sa mundong ito, marami pong espiritu. Bueno, mga giliw po namin mga taga-subaybay, at kung meron po kayong mga katanungan, ipadala lamang po muli ninyo sa atin upang talakayin po natin sa mga susunod na episode po natin.
Pansamantala, yan po ang aking sagot doon sa Trinity at kung meron pa akong kaduktong na tanong yan, ipadala nyo lamang po sa akin. No? Maraming salamat. Nais kong batiin ang ating mga naging taga-subaybay. Binabati ko si Joel Yokogan. Magandang gabi sa iyo. Si Eliseo Israel, walang mababasa na Trinity. Hindi maitatanggi na mayroon sa Biblia na tatlong nagkakaisa sa pagka-Diyos. Opo, gaya ng paliwanag natin kanina. Salamat po, Eliseo Israel. Si Vince Ramos, happy midweek daw. Si Eliseo Israel, buti pa si Tomas, kahit nagulat, sumampalataya na Kristo, Panginoon Diyos. Tama po yan. Talagang pinagpipilitan ng iglesia, nagulat daw eh. Biruin mo, ang tagal nag-usap si Kristo at saka si Tomas, kapatid na Eliseo. Ang tagal eh, nag-usap pa sila eh. Sabi ni Kristo, alam ni Tomas, si Kristo yung kaharap niya. Ngayon, sapagkat bagamat alam niya si Kristo yung kaharap niya, para maniwala siya na talagang totoong nabuhay mula sa mga patay. Sabi niya, Tomas, idaiti mo yung daliri sa butas ng aking mga kamay. Hindi po eh. Sa pagkahipo pa lamang magulat ka, naku, buhay ka pala, butas ang doon pa lang dapat magulat ka na eh. Idaiti mo yung daliri sa aking tagiliran. Bakit? Sinaksak siya sa tagiliran, butas eh. Nung pagpasok ng daliri ni Tomas, dapat doon pa lang magulat na siya. Ang tagal nila nag-usap eh. Pagkatapos ng pangyayari yan, tsaka lang nagulat si Tomas, ay nako, Panginoon ko, Diyos ko, ikaw pala si Kristo. Grabe gulat naman yun. Masyadong delay. Dapat ang tao nagugulat in advance, di po ba? Ito hindi, huli, delay yung gulat eh. Kaya hindi po siya nagulat, sumampalataya po siya. Alright, binabati ko rin po si Denden Alap mula po sa Nueva Ecija. I hope na sa magandang paliwanag mo at nakabatay lahat sa Bible, bro, na maunawaan na nila ang mga katanungan nila sa iyo, na sana'y maliwanagan na rin ang kanilang mga kaisipan. Salamat po, Sister Denden. Kamusta si Brother Israel? Si Edmund Dialogan, happy midweek, sabi niya. Ang sabi, Lloyd DP, praise God Almighty, thanks po sa napakagandang pagpapaliwanag. You welcome po and thank you so much. Si Ninita Velasco Salazar, masakit tanggapin ang katotohanan, pero kung ito ang paraan para sa ating kaligtasan ay kailangan nating talikdan ang ating mga maling aral. Amen po. Sister Ninita Velasco Salazar, mula po ito sa Tarlac. Si Castro Jess, amen, ika niya, amen po. At gayon din si Aja Almasco, mula po rito sa Pasig. Magandang gabi. Si Brother Rick Lustre, kamusta na Brother Rick? Sabi niya, happy midweek Brother Ray, miss ka na namin. Amen, miss ko na rin kayo. Malapit na tayo. Wait ka lang. Si Tuachi Amoroto, happy midweek mga kapatid. Happy midweek sa iyo, kapatid na Tuachi. Si Rosa Ismali, good evening, happy midweek Brother Ray. Happy midweek din sa iyo. Sister Maririna, magandang gabi sa iyo. From Japan po yan. Si Michael Antonio Erenio Labo, magandang gabi sa iyo kapatid na Michael. Si Virginia Pacon Bing, magandang gabi rin. Si Eddie Aguilar, si John Villanueva, at saka si Bioli Cabria. Naku, mula ito sa Huban, Sorsogon. Sino pa? Si Hiner Bopi. Hiner, good evening ha. At gayon din si MC Tibor. Magandang gabi po, kapatid na Maricel Tibor. At saka sa iyong husband. At sabi niya, hello Kuya Ray at sa lahat ng mga classmates ko kay Kristo. Amen. Ang ganda nun ha. Mga classmates. Hello everyone. Ika ni Maricel Tibor. Si Joyce Sibiliano, good evening and happy midweek. At saka si Prisca Movida Cruz. At saka si Evelyn Garcia, Emerito Itosis Mapusaw Jr., si Angeline de la Cruz, Amel Bacon, Nelson Ganyola, Jocelyn Joy Kitahara, Nelson, sino pa ba? So, yun po. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa, sa ating pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon sa mga aral ng katotohanan. Ako po ay magbabalik sa darating pong Biyernes. Abatan po ninyo
sa ganap na 6:30 rin po ng gabi. At siyempre, Sunday. At abangan nyo rin po yung Sunday natin, 6:30. Maganda po yung mga talakayan natin dyan, Islam, Religion, and Christianity. Comparative study po yan. Pinag-aaralan po natin yung side ng mga Muslim, ng mga kaibigan natin, yung mga doktrina nila. At the same time, ikinukumpara natin yung ating aral sa mga maling aral nila. Yan, So maraming salamat po. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay nais ko tayo po ay magandog muna ng isang panalangin. Maraming salamat po, Ama naming banal, sa iyong kabutihan sa amin. Ay din ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesus, at gayon din ang pagtubay ng Espiritu Santo. Pagpalain kaming lahat, O Diyos. Ang aming napag-aralan ngayong gabi ay maging laman po ng aming mga damdamin. At ito po'y mabahagi po natin sa aming mga kaibigan. Lalong-lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan. Sa kaligtasan, sa kalagayan ng aming Panginoon Jesus. Ama namin, dinadalangin din namin ng bawat isa sa amin. Ano man ang aming mga saan sa buhay, ano man ang aming mga pagsubok. Ano man, Panginoon, ang mga suliranin sa kalungsugan ng aming mga karamdam. Bagamat hindi ko mabanggit ang mga pangalan isa-isa, ngunit kayo po ang nakakaalam at nakababatid ang kalagayan ng iyong mga anak. Dinadalangin po namin, Panginoon, kanilang kalungsugan, kanilang paggaling. Tinatagubinin po namin ang sa iyong mga kamay, samantalang paghiwalay namin, Ama. Gabayan kami ng iyong mga anghel, ingatan kami, at ang aming buhay, ang aming pagkakas. Tawarin man kami, Panginoon, aming pagtutulong sa iyo. Lahat ng ito'y dinadalangin po namin na matamis na pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po sa inyo, mga giliw po namin, mga taga-subaybay. God bless po. Palain kayo ng ating Panginoon. Minsan pa na tayo ay magpapaalam muli. At sa darating pong Biyernes, loobin ng Panginoon na tayo muling magkita. Kapag ang inyong lingkod ay hindi po nakapagla-live, nangangahulugan lamang, tayo po ay naiimbitahan sa ibang lugar at kinakailangan tayo po ay dumalang. Salamat po ng marami po sa inyo. Good night and thank you. God bless and bye-bye.